Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May nakilala kaming artist mula Laguna na ang mga obra inukit sa mga natuyong dahon. At sa pamamagitan ng kanyang leaf art, hindi lang daw niya na ipapakita ang kanyang husay, napapahayag din niya ang mga nais niyang sabihin sa mga mahalagang issue sa ating lipunan. Nagsanga-sanga na ang mga papuri sa mga likhang obrang ito. Ang bawat detalye kasi ng mga artwork, hindi ginuhit o pininta, kundi dahan-dahang inukit ng artist sa mga natuyong dahon. Likhang mga ito ng taga-Binyan, Laguna na si Mary May. Yung leaf art po, nag-start po siya year 2020. Nag-try naman po ako ng kakaibang artwork. Kasi nga, wala pong source ng materialis ng arts noong panahon na yon. Marami po kasing puno dito sa amin. But hindi ko po pakinabangan yung mga dahong nalalaglag. Ang kanya raw unang leaf art, imahe ni Jesucristo. Marami pong nag-react sa social media. Tapos, tinuloy-tuloy ko na po siyang mga politicians. May mga nagba-viral ng mga sikat. Nagawan ko na po si Sir Atom Araulio, tsaka si Sir Mike. Ginawan ko rin po siya ng tribute ng leaf art. Ang art ay sobrang helpful sa tao because for people who have difficulty expressing themselves in words, dito pumapasok yung creative arts or expressive arts. Sa tulong ng art, na ilalabas natin yung saloobin natin, yung mga himanakit. Pero higit sa self-expression, ang sining ni Mary May. Paraan daw niya para maisulong ang kanyang mga advokasya. Gaya na lang ng usapin tungkol sa mental health. May bibigay ko lang advice is seek professional help. Sila lang kasi yung makakatulong sa'yo para matulungan ka sa kung anong pinagdadaanan. It's very important na pag-usapan ang mental health para mabawasan yung mental health stigma. Kasi marami pang mga tao ang dinidismiss, ini-invalidate yung mga tao may mga mental health issues. Just the fact na pinag-uusapan natin to, it also gives the chance for people with mental health issues na mag-open up and to be courageous enough to seek help. Ang usapin tungkol sa kalusugang pagkaisipan, paksang malapit daw sa puso, ng isa sa mga latest na ginawa ng leaf portrait ni Mary May. Magandang hapon mga kababayan. Ang aking anghel na si Eman. Ginawan ko po si Kuya Kim tsaka si Eman kasi nakikita ko po yung pagmamahal ng magulang na lagi nakasuporta sa anak. At ang kanyang mga obra, nais daw niyang ihandog sa inyong lingkod. Ito ang mga leaf art na gawa ni Mary May. Kuwang-kuha niya ang ganda at ngiti ng aking Eman. Kaya maraming salamat Mary May sa isang napaka-espesyal na pag-alala sa aking anak. Hindi lingid sa kalaman ng marami na naging mabigat ang mga nagdaang linggo para sa aming pamilya dahil sa biglaang pagpanaw ng aming bunsong si Eman, na nagdala ng saya at nagsilbing inspirasyon hindi lamang sa aming pamilya, kundi sa napakaraming taong nakapalibot at nakakapanood sa kanya. At sa lahat ng nanonood, salamat sa pag-unawa, sa dasal at sa pagmamahal. Kahit hindi na natin kapiling si Eman, naway pairali natin ang mga katangiang sinabuhay niya. Compassion, courage, and a little kindness. Lahat tayo may pinagdadaanan. Piliin natin ang maging mabuti sa isa't isa. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang lalaki mula Cavite ang nakaladkad at literal na muntik ng dipari ng pinalipad niya sa saranggola. Kumusta kaya siya? Ang content creator na si Daryl mula Tansa, Cavite. Hilig daw talaga ang mangolekta at magpalipad ng saranggola. At para ma-check kung matibay ang isa sa mga saranggola niya, sinubukan niya itong paliparin dito lang nakaraang linggo. Kung kailan pa man papalapit doon sa Luzon si Bagyong Uwan. Wala naman po nung time na yun na pulong tsaka kidlat. Then malayo din po kami sa bahayan kaya ginawa po namin. So hindi natin alam kung anong mangyari dito mga kaburo pag pinalipad natin pero tara subukan na natin. So ito yung first time namin na magpapalipad na sobrang lakas talaga ng hangin. At ang kanila ng binitawan ng saranggola. Si Daryl nahirapan agad na kontrolin to. Sobrang sakit na rin po nun sa kamay. Baka ilang beses pa siyang muntik makaladkad. No, kinakaladkad na si Kaborbot. Grabe, kinakaladkad talaga mga Kaborbot. At nang tuluyan na raw lumalakas ang bugso ng hangin. Nag-decide po ako na na pumunta po sa gilid kasi bala ko na po talaga na itali po sa puno yung mismong saranggola. Pero si Daryl, nadulas at tuluyan ang nakaladkad na saranggola. Dire-diretso na po ako yung paghatak po sa akin ng saranggola. Pinipilit ko po talagang bumangon ng time na yon
At di po talaga ako makabangon. Nagdadalawang isip pa raw siya noon kung bibitawan niya ang hawak na PC. Kapag nabitawan po, layo-layo po yung hahabulin namin. Medyo may kamahalan din po kasi yung saranggola namin. Hanggang sa, Nakita ko po yung mga kasama ko, tumatakbo na po papunta sa akin. pero maging ang isa sa mga sumubok na pumigil sa saranggola, nakalad ka na rin. Tuluyan na lang daw nilang nakontrol ang saranggola nang lima na sila na humahawak dito. Medyo bumababa na po yung saranggola, dun lang po nagkaroon ng lakas na mahila po yung saranggola. Dahil sa insidente, nagtamo si Daryl ng mga gasgas sa tuhod at hita. Ayan tuloy, natuto ng leksyon sa mahirap at masakit na paraan. Ayon sa eksperto, hindi raw tayo dapat nagpapalipad ng saranggola tuwing masama ang panahon. Lubhado kasi itong delikado. There are a lot of possibilities na po pwedeng mangyari sa atin. Tulad ng musculoskeletal injuries, pwede rin po tayong magkaroon ng mga fall accidents, no? Of course, electrocution. Pwede kasing tamaan ng kidlat ang saranggola o di kaya sumapit ito sa poste ng kuryente at gumapang ang kuryente patungo sa iyo. Pero kung sakali man daw na maharap sa kaparehong sitwasyon, Kung ang saranggola ay masyado ng malakas umila, wala na tayong ibang choice, no? Kung hindi bitawan ito. masayang maglaro ng saranggola. Binabalik kasi nito tayo sa ating pagkabata. Pero ano nga ba ang dapat tandaan bago ito pakawalan sa ere? Bago magpalipad ng saranggola, dapat siguraduhin munang ligtas ng lugar kung saan ito papakawalan. Iwas sa mga lugar na malapit sa mga kable ng kuryente, mga gusali, puno at maging sa mga kalsada. Suriin din kung maayos ang panahon. Huwag na huwag magpalipad nito kung may bagyo o malakas na hangin. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post ay comment lang. Hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Umusbong ang pagkamangha ng maraming eksperto nang ang isang klase ng bulaklak na pinaniniwala ang extinct o wala na sa loob ng 130 years, muli raw namukadkad sa Rizal. Anong bulaklak kaya ito? Kuya Kim, ano na? Isa raw ito sa pinaka-rare na bulaklak sa mundo. Huling beses kasi itong nai-record ng mga eksperto noon pang 1890s. Ito ang Hexacumloheri H. haraklak. So more than 130 years no bago siya makita ulit. It may be because of fragmentation ng mga habitats. Pwede din dahil masyadong malayo na. Pwede din climate change. Ito lang yung only living population na naitala ng mga scientists so far. Pero makalipas ang mahigit 130 years, ang bulaklak na pinapaniwala ang wala na, muli raw namukadkad sa Masungi Georeserve sa Baras Rizal. Ang prueba, ang mga larawang ito. Na siya raw pinakaunang litrato ng mga nabubuhay na iloheri sa natural habitat. Kuha ito ng mga researchers mula University of the Philippines Diliman at Philippine Normal University. Ayon sa kanilang pag-aaral na nilathala kamakailan sa Philippine Journal of Science. Ang bulaklak ay kanila raw namataan habang nagsasagawa ng snail survey sa 600 steps area ng Masungi. Nahanap siya ng mga researchers sa humus-rich soil within the limestones, no? At meron ding fresh waterway na malapit. Dagdag pa nila, tanging sa Masungi, Georeserve lamang may mga tumutubong iloheri sa wild. Rare siya dahil yung range niya, yung population niya ay very restricted. Pag sinabi mong threatened, di ba, ibig sabihin na hindi mo siya makikita, uncommon siya. So dahil sa isang lugar na siyang mahanap, posible na kapag nasira yung lugar na yon, magiging extinct yung species. Ang rediscovery ng iloheri, isa lamang daw sa mga rason kung bakit kailangan protektahan ang Masungi. Napaka-importante nung discovery na to kasi pinapaalalahanan tayo kung gaano ka-unique at irreplaceable yung landscape. Nakaka-proud no, maging Pilipino kapag naririnig mo yung magandang balita na to kasi marami tayong naririnig na hindi magandang balita to, nakakapagbigay ng hope na mayaman pala ang Pilipinas kung maalagaan natin ang kayamanan natin. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.
Napatingala ang mga residente ng Madridejo, Cebu sa paglitaw ng mga tila kandila sa kalangitan. Ano ba ang paliwanag sa likod ng mga liwanag na ito? Kuya Kim, ano na? Nagliwanag ang kalangitan ng Madrilejo, Cebu sa paglitaw ng mga ilaw na ito. Tila mga lumulutang na kandila sa kadiliman. Nag-chat po yung kaibigan ko na meron daw pong light pillars sa langit. Then, switch off ko po yung ilaw sa bahay namin para lalo po siya makita. So yun po sir, dali-dali po ako kumuha ng camera. At yung iba naman po ay natatakot baka daw po kasi may masamang sign to. Kuya Kim, ano na? Ito lang nakaraang Hulyo, may mga kapareho ring liwanag na nasilayan sa Bantayan Island. Ang tawag sa mga liwanag na to, light pillars. Ang light pillar ay isang atmospheric phenomenon na resulta ng pag-reflect ng liwanag sa mga ice crystal sa atmosphere. Ang kulay ng light pillar, depende raw sa light source nito. Kapag ito'y natamaan ng isang light source, kagaya ng araw or buwan, in this case, buwan, no? Dahil gabi ito naganap, is nagkakaroon ng reflection. Hindi siya talaga typical or very rare siyang nangyayari. Kasi mas madalas sa mga mas malalamig na lugar. At dahil isa itong natural phenomenon, wala raw dapat ikabahala sa paglitaw ng mga ito. Wala naman dapat tayong ipangamba. Walang relation kasi yung paggalaw ng lupa dun sa nangyayari sa atmosphere, which is malayo naman no, sa kalupaan. No? So, enjoy na lang din as much as we can. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.